Living Gifts Nursery, isa na namang magandang tourist spot dito sa La Trinidad, Benguet. Matatagpuan nga pala sila sa Riverside, Alno, La Trinidad, dito sa Benguet. Kaya ano pang inintay nyo, pasyalan nyo na siya dahil ito ay isa sa pinakamagandang tourist spot dito sa La Trinidad. Dahil yan, i-share ko yan dito sa aking My Journal in Motion sa Love, Life, Me, Myself, and I dito sa Alexander YouTube channel. Kaya kung di pa kayo updated, subscribe na para parati kayo updated sa aking mga ganap. Living Gifts Nursery, isa na namang magandang tourist spot dito sa La Trinidad, Benguet. Kaya di ba isa sa pinakamaswerteng bigay sa atin ng ating Panginoon ang ating kalikasan, ang ating kapaligiran. Bakit? Kasi sa tuwing tayo ay napapagod sa ating mga pagsubok na ating pinagdaraanan sa mundong ibabaw, mayroon tayong tatakbuhan maliban sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak o ating mga kapwa-tao. Yan ay ang kalikasan. Napakadali nating silang puntahan at takbuhan para isumbong natin ang ating mga pinagdaraanang pagsubok dito sa mundong ibabaw. Kaya ang Living Gifts Nursery, ang kanilang pangunahing paggabay dito ay yung pagbibinhi. Siyempre, sanabi na nga, di ba, Plants Nursery. Dito yung mga halaman ay kanilang binibinhi. Yung dito ipinalalaki. Dito yung iba't ibang punla ay kanilang inaalagaan. At siyempre, maraming silang ginagawa dito para mapaganda ang kanilang lugar kalikasan para ma-appreciate naman ng mga turista ang pagpunta dito. At syempre, sulit na sulit ang pagpunta rito dahil ang dami-dami mga flowers, iba't ibang uri ng mga binhinga, ang kanilang mga inaalagaan o kanilang tinatanim dito sa kapaligiran ng kanilang Living Gifts Nursery. Kaya sa buhay, gaano ka mang kabisi, abutin ang iyong mga pangarap. Siyempre, sa pag-abot ng ating mga pangarap, nakakapagod kaya yan. Kaya ano pang gagawin natin, kundi appreciate natin ang biyaya ng kalikasan. Siyempre, di ba, pag tayo nagsusumbong o sinishare natin yung ating pangarap sa kanya, hindi naman siya kumikibo, pero maganda ang hatid. Hindi ba't nakakagaang ng pakiramdam pag nakikita at nasisilayan natin ang kanyang kagandahan? Kaya napakasarap magsumbong at mag-share ng ating mga pangarap. Diba parang ang lapit-lapit natin sa ating poong lumikha. Kasi diba shinare ng ating Panginoon ang kalikasan upang tayo dito sa mundong ating pinagdaraanan ay kahit papaano ay gumaang-gaang. Kaya lovers ako ng nature. Nature's lover. Kaya nga, di ba, yun nga yung maganda dun. Na-appreciate natin ang kahit munting dulot sa atin ng kalikasan, ng kapaligiran, ng kabundukan, na iba ang hatid. Iba yung kanyang dulot sa ating pagkatao. Doon natin search na lahat tayo ay magkakaugnay. Kasi di ba, pag tayo ay napapagal na sa paglalakbay dito sa mundong ibabaw, siya lang naman yung ating takbuhan na madalas natin nalilimutan, of course, kasi di ba, hindi naman lahat tayo na-appreciate ang kalikasan. O yung iba naman, hindi nila trip yung nature stripping. Ang gusto nila yung mga, alam mo na, gimikan. Siyempre, kanya-kanya naman tayo kasi ng hilig sa mundong ibabaw. Kaya walang basagan ng trip. Pero sa pagtitrip o yung paghilig natin dito sa kalikasan, wala tayong katalo-talo dahil binibigyan niya tayo ng banayad at kalmadong pamumuhay at pakiramdam. Pag ang kalikasan na ating tinakbuhan
o yung tinatawag nating kabanding sa mundong ibabaw na ating ginagalawan, hindi ba't napakasarap magsumbong sa kanya, di ba? At mag-share ng ating mga pangarap sa mundong ibabaw. Ano na nga ba ang narating natin o saan ba tayo patungo? Hindi ba't nasasagot yan ng magandang pakiramdam? Dahil ibinabalik niya sa atin na makikita natin na kung sila nga ay inaalagaan ng ating Panginoong lumikha, tayo pa kayang tao na unang nilikha ng ating Panginoon sa mundong ito. Kaya ano pang iniintay nyo? Gawin na natin ang mga bagay na makakapagpagaang sa atin. Isa na rito ang mag-appreciate ng kalikasan. Hindi ba dito no wala kang katalo-talo? Siyempre, iba-iba tayo ng minimiti sa mundong ibabaw. Sa kalikasan, hindi ka magkakaroon ng hangover. Sa kalikasan, hindi ka niya sasaktan. Sa kalikasan, bibigyan ka niya nga ng kapanatagan at magandang kasagutan. Kasi di ba, no, pag nandito tayo, parang relax-relax ng ating pakiramdam. At saka syempre, lahat ng bagay parang gumagaang-gaang. At di ba, parang ang bagal-bagal ng takbo ng mundo. Hindi sa ating nakagawian dito sa mundong ibabaw na kay bilis na tayo naguunahan makarating doon nga sa tuktok ng ating mga pangarap na ating mga minimithi. Yun, isa yun sa mga nakakapagod sa mundong ibabaw. Ang pressure din sa mga bagay na diba na mga gusto nating maabot, na gusto agad nating maabot. Kaya kung parati nating gagawing kabanding ang ating kalikasan, buhay natin at ang ating pakiramdam ay gumaanggaan. Kaya ano pang iniintay nyo? Gawin nyo na rin itong habit. Bagay, hindi ko naman kayo mapipilit. Kasi nga dito, katulad na sinabi ko kanina, iba-iba tayo ng hilig, iba-iba tayo ng pinagdaraanan, iba-iba tayo man nakikita, iba-iba tayo ng nararamdaman. Kasi nga, sa kalikasan, hindi ka matatalo. Kasi, bakit? Kasi di ba sa pagising pa lang natin sa umaga, di ba may magandang haring araw na tayo masisilayan at syempre, ang ating kapaligiran na naghihintay lang naman sa atin para tayo ay magbukas ng ating mga puso at isipan para ibigay natin sa Kanya kung ano man nating mga dalahin sa mundong ibabaw. Kasi sa mundong ibabaw na to, katulad nga ng nasabi ko, nakakapagod magkaroon ng mga kompetensya, pakikisama, at syempre sa mga taong hindi naman tayo gusto. Dito, gustuhin ka man ng kalikasan o hindi siya magsasalita. Sasabihin niya lang sa iyo, pagmasdan mo ko sa pang-araw-araw na aking pinagdaraanan, eto ako, nakatayo sa mga pinagdaraanan niyang kalamidad, mga bagyo, o yung mga tinatawag nating tag-init, tag-araw, katulad din natin sila. Sila rin ay may pinagdaraanan, pero ngunit dahil sila ay nilikha rin ng ating Panginoon, hindi rin sila pinababayaan tulad natin. Kaya di ba no, pag nandito tayo sa magandang kalikasan, ay napakalapit na natin sa Panginoon. Parang ang dali-dali natin siyang kausapin. Parang ang dali-dali natin magsumbong sa mga bigat at mga suliranin nga nating dala-dala dito sa mundong ibabaw. Ang kalikasan ay nagpapagaang sa bawat pakiramdam na may taong pinagdaraanan. Kaya ang kalikasan, ang kasagutan sa mga may mabibigat na pinagdaraanan at problemang hindi masolusyonan. Pero pag nakita natin ang kinreate ng ating Panginoon, ng ating Creator, hindi ba gumagaang ang lahat? Dahil yan ang kasagutan o isa sa mga kasagutan na kanyang ibinigay sa atin. Ang biyaya ng kalikasan,
Dahil pag in-appreciate natin ang kanyang creation at tayo rin ay kanyang nilikha sa mundong ibabaw, hindi ba tayo ay magkakaugnay-ugnay? Ang sarap-sarap damhin na tayo ay may kaagapay na kalikasan na sa atin ay ibinigay ng poong may kapal. Tulad dito sa Living Gifts Nursery, iba't ibang uri ng halaman. Iba't ibang uri din dito yung mga tinatawag nating mga namumulaklak, may mga namumunga, may mga cactus katulad nito. Sa buhay din natin, iba-iba tayong uri ng tao na pinangangalagaan ng ating Panginoon. Diba? Iba't iba man tayo ng uri, iba't iba man tayo ng mga adhikain sa buhay. Pero iisa lang ang ating Diyos na tayo dapat dumudulog upang sa buhay na ito, tayo ay ginagabayan. Kasi diba, siya lang naman ang lumikha sa atin at siya rin ang may alam na kung ano ang purpose natin sa mundong ibabaw. Kaya ano pang inintay natin? Diba, kausapin natin siya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi lahat ng ating gagawin, lahat ng mga gusto natin sa buhay, siya lamang ang nakakaalam. Siya ang may direksyon. Siya ang lumikha, siya ang may gawa, kaya alam niya kung ano ang makakabuti para sa atin dito sa mundong ibabaw. Kaya tingnan natin ang kalikasan. Iba't iba man sila, pero nangungusap na sila ay nagkakaisa dahil sa mga magandang ibinibigay nila sa ating pang-araw-araw na nakikita dito sa ating mga magandang mga mata na nasisilayan natin sila dahil lahat tayo ay nilikha at ginawa para sa isa't isa dito sa mundong ibabaw. Kaya itong Living Gifts Nursery, isa sa mga magagandang biyayang nakita ko at napasyalan ko dito sa La Trinidad, Benguet. Diba, ang kalikasan ang siyang nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Tandaan parati, ang kalikasan ang nagbibigay sa atin ng kasagutan na lahat tayo ay inaalagaan ng ating Panginoon na sa atin ay naglalang. Kaya isangguni natin sa Kanya ang ating mga gustong marating sa mundong ibabaw. O ayan, wala na naman akong yaman na sa inyo may bibigay, pero kahit papaano, meron akong ikwento sa inyo na sa buhay natin dito sa mundong ibabaw ay magpapagaang-gaang-gaang. O ayan, malapit na naman ang Lenten season, kaya mag-reflect tayo sa mga biyayang ating taglay-taglay. Thank you for watching and God bless!